Ayan, dito naman po sa ating sunod na episode, tatalakayin natin uli ang Mathon. Ang Mathon daw po ang Maurice Racal, Anthony Jennings tandem na finally nga tuwan-tuwa na yung mga Mathon fans kasi nga napanood na nila o lumabas na sa episode 14 or 15 itong si Maurice Racal, yung karakter niya doon sa Incognito na yun na katandem pala sila o katim pala siya nung team ni na talaga, although sa social siya dahil sa Italy siya, and yes, sobra siyang hinahangaan ng mga nanonood, no? Hindi lang ng mga fans, hindi ko sinasabi ito dahil may mga fans or ako tuwan-tuwa din. Sobra siyang kasi ang galing-galing niya. Ang galing-galing niya mag-Italyan, ang galing-galing niya umingles, at talagang as an actress, wala tayong masasabi. Ilabas natin yung mga personal na issue, ilabas natin, isantabi natin yung mga pamimintas na ginawa sa kanya dahil for a while bilang babae ay parang alam mo yon, may nang sa love life niya sa usapin ng personal na buhay medyo pumapalpak siya, pero bilang artista, wow. Papalakpakan mo ang isang Maurice Racal na napakagaling naman talagang umeksena. Tapos hindi siya yung balingkinitan niyang katawan na si sexy na, ang galing. Palakpakan. Gusto ko siyang hangaan na alam mo yon, talagang pag pinanonood ko yung Incognito na nandoon na siya, nabubura talaga, nawawala sa isipan ko yung iskandalong nangyari sa kanila ni Anthony. Na si Anthony, isa rin sa nagpo-provide ng comic relief doon sa Incognito. And yung tandem nga nila na alam natin na binigyan ng atensyon, binigyan ng focus kasi dito nga as of this time na napapanood namin hanggang sa episode 15 or 16 inintroduce na at meron na silang rapport na ganyan alam mong kakengko yan pero malaking bahagi nung palabas. Ang ganda. Nakakatuwa si Maurice kasi di ba, although may mga chismis kami, pelikula silang ginawa na parang social climbers ba or something, na ang role nila ay parang nagpanggap silang mag-asawa na nagbebenta sila ng mga property tapos parang may something na kailangan silang i-portray or gawin doon sa mga property na binibenta nila para maging mas realistic or something. Hindi ko alam. Basta naikwento lang sa akin ng isang friend yung ganung gist, yung synopsis. Pero kung itong mga proyektong ito ang magpapanumbalik ng tiwala sa kanila ng mga manonood, especially doon sa mga medyo na-offend, yung medyo nagkaroon ng disgusto sa personal na bahagi ng kanilang tandem, siguro naman makakabawi kasi sabi ko nga, hindi naman natin husgahan, hindi naman natin dapat na tinitingnan doon sa kung ano ang ginagawa nila behind the cameras, di ba? Ang importante ako as a fan na ang tinitingnan ko, wow, na-entertain niya ako, naaaliw niya ako, napapasaya niya ako, nagbibigay siya ng ngiti every time na pinanonood ko siya. Sa ngayon, yun ang mahalaga sa akin sa ngayon. Di ba? Kasi magkita tayo magpaka-ipokrito. Pag nanonood tayo ng mga palabas, di ba, ang hinahanap natin first and foremost, yung maaliw tayo, yung napapasaya tayo, yung hindi iniinsulto yung katalinuhan natin, ang pinag-iisip pa tayo na, bakit ganyan? Ang tagal ng ganyan-ganyan. Chuchuchucho. Alam mo na kung anong palabas yung di ba? So, dito sa tandem na to ng Mathon, inaasahan natin, malaki ang pag-asa natin na yes, sabi ko nga, madali namang nakakalimot ang mga tao, especially kung yung involved na mga celebrities, gaya ni Maurice, gaya ni Anthony, ay, alam mo yun, hinaharap nila yung problema, tumingi sila ng kapatarwaraan. Kung sa palagay nga ng nakakarami, nakagawa sila ng pagkakamali. Pero, para mag-move forward, gumulong uli ang buhay and everything, syempre may mga may mga asignaturang dapat gawin at marami pa rin naman ang naniniwala at nagtitiwala at gustong magtiwala sa kanila bilang tandem. Kasi ito nga, may movie sila, tapos tuloy-tuloy naman din yung mga endorsement ng mga projects nila. Yun nga lang, may mga siguro sa mga personal na level, kung may mga kailangan silang dapat ayusin o palalimin, siguro yun ang dapat nilang bigyan ng atensyon. Pag may pagkakataon siguro sila na, alam mo yun, nabibigyan sila sa pag-move forward nila, may mga bagay silang na dapat na, ito dahil nagawa na natin ito,
at sa tingin ng marami ay mali at sa tingin din natin ay mali, wag na natin gawin to, iwasan natin. May mga ganun sigurong usapin na dapat ding hinaharap, hindi lang sila, pati na yung mga nagpapatakbo ng mga karera nila, yung mga nakakasama nila sa series. And going back nga dito kay Anthony, at although nabalitaan natin na yung kanyang ex-girlfriend ay pinasok na rin ang mundo ng pag-i-endorse, pero parang hindi naman siya papasok sa showbiz na as in talagang isang bilang personalidad. But you know, we can never tell. Sabi nga, itong si John Villanueva na nakilala ng netizen dahil nga sa relasyon niya kay Anthony at dahil sa nangyari sa kanila ni Maris, nabalitaan pa nga natin merong parang billboard pa sa isang ini-endorse ng produkto or so on, na karapatan naman niya yun. May mga narinig naman din tayong kwento na nakapag-usap na sila at na-iron out na nila ni Anthony yung problema. Although talagang wala na sila as couple or as partner. So, ito namang si Maris, alam naman nating lahat na, you know, matagal ng panahon, nauna pa siyang nag-anunsyo na wala na sila ni Rico Blanco, and masaya din naman sa buhay niya ito ngayon. So, tama lang siguro na sa punto ng mga career nila ngayon, mag-focus sila doon. Kasi pareho nilang pinapakinabangan, pareho nilang pinagkakakitaan ang kanilang kasikatan, kakambal na ang mga skandalo at kontrobersiya. But at the end of the day, again, at the end of the day, na salita ng inyong Papa Amber Balambet Nabus, dito po sa larangan na ito, ang importante kung paano ka nag-look forward sa future, yung pagiging positive mo sa mga bagay-bagay. Kasi nagta-translate Kaya nga natin napapapurihan si Maris kasi nakikita mo kung paano niyang inaatake ang kanyang role, at ganun siya ka-dedicated, ganun siya ka-committed as an actress, para hangaan siya na sa totoo lang, ako nga ilang linya ng mga kahit basahin ko yung Italian sentences or words, napakahirap. So, ibig sabihin, nagpo-focus talaga itong batang ito. Batang ito daw talaga na. Sa previous episode ko, tawag ko ang lande. Lande, meaning parang lambing ko yun sa kanya, no? Malanding Maris. Tapos, may mga naglalabasan nga din pagkukumpara sa kanila ni Marian Rivera, kasi parang si Marian yata parang may isang teleserye na nagda-dialogue din siya ng mga Italian chuchuchu something, pero binabasa na nga lang daw. Actually nabash yun nag-pale in comparison si Marian doon, but hindi yun ang usapin natin dito, kasi kung maganda, that was before pa man, syempre magkaiba ng atake yan. Dahil ako naman, sinasabi ko, itong napanood natin sa Incognito kay Maris Racal, bilang nandoon siya sa Italy at doon i-reintroduce ang kanyang doon in-introduce ang kanyang role bilang bahagi ng Incognito team. Talagang kailangan ni-require ang husay lang at ang husay ng suporta ni Anthony Jennings sa kanya. Hinandoon pa rin yung kilig, yung mga habulan, yung mga kinakantsawan na natatawa dahil who is they? Who is they? Who is they daw? Who are they? Who is they? Ang sabi po dyan, natatawa ako dun. Ang dami pa. So sa Incognito team, congratulations. Inaasahan po namin na mapapalago pa ang mga karakter, mga role ng bawat isa doon. From DJ Daniel Padilla na talaga namang wow, iba rin ang kilos. Action star na action star. To Richard Gutierrez, Baron Geisler, Ian Veneracion, Kayla Estrada, at sa mga iba pa nilang kasamahan dyan na magkakaroon din ng exposure. Kasi sabi nga natin doon sa previews, parang nagiging action series siya ngayon, kasi yung sina Elijah Canla, sina Jane De Leon, pinatay na sila doon sa mga eksena nila. So inaasahan natin na may mga iba pang big stars, local big stars na magiging parte o bahagi nitong Incognito, na ang sarap-sarap panoorin. By the way, sa Netflix ko po siya napapanood, kaya pasensya nyo ako pag may mga ibang nandidiscuss tayo dito, kasi sa Netflix parang limited yung doon, ini-edit kasi nila for the sake of parang may kontrata, may certain lang kasi, parang ilang 20 something minutes lang ang dapat na ini-air, dahil may mga ganung rule na so may mga iba siguro eksena na hindi ko nakikita kagaya ng pinalalabas sa Netflix or kagaya ng ipinalalabas sa mainstream television. Yun lang. Ako po ang inyong lingkod, muling nagpapasalamat sa inyo. Shout out sa ating mga kaibigan dyan,
kay Lani Mitchell, Soki Esteves, Lolita De Dios Katsuki, Glenda Cruz, kay Lee Reyes, at sa lahat ng mga taga-Canada, taga-US, Hong Kong, Italy, London, sa UAE, mga taga-Middle East, Dubai, at lahat ng inaabot ng aming Unbettable Channel. Magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat.